Magandang araw sa inyong lahat mga banateros at eto na nga isang breaking news po. Ito po yung patungkol po kay Pulong. Kinasuhan po si Pulong ng physical injury at grave threat. Nako po. Mukhang may bago na naman silang pautot. Pero alam nyo mga kababayan, expected na po natin yan. At mamaya papaliwanag natin kung ano po itong kaso na isinampaw kay Pulong. Panoorin po natin. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Department of Justice. DOJ. So, dyan pa lang, alam na kagad natin ang resulta. John Patria. Base sa nakalap niyang News 5 na investigation data form na kinumpirma naman sa amin ni Prosecutor General Richard Padulyon, alas 3 na madaling araw noong February 23 nang mangyari ang incident. Take note, February 23. Ngayon lumabas. Ngayon, sinampa. Shit. Alam na yung galawan to. Sa isang bar sa Davao City. Hindi dinetalye pa ang buong pangyayari pero gumugulong na ang investigasyon dyan. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Pulong pero hindi pa rin siya sumasagot sa amin. Nako po, alam nyo mga kababayan ito lang po masasabi ko dito sa issue na ito. Una-una expected na po natin yan. Okay? Expected na po natin na merong lalabas na ganyan. Bakit to kanyo? Ibabalik ko lang po kayo doon sa Oplan Horus. Okay? Ano po yon? Ayan. Ito po yung pinakita natin, diniscuss natin, at saka ito pa yung kanilang gagawin. Hindi pa po ito nangyayari. Gagawin pa lang po nila ito. Ito, kasi meron doon pinakita doon sa Oplan Horus, yung nagawa na, at ngayon naman, pinakita din doon yung mga gagawin pa lang. At kasama po dyan si Pulong. Ayan po yun, no? Yung Oplan Horus na yan. Ano po yun? Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5. File criminal charges against Duterte, Pulong, BG, De La Rosa, and seek their disqualification via COMELEC. Makinig. Makinig na mabuti mga kababayan Una sa lahat, nung unang binabasa ko ito, medyo naano ko na napatanong ako kasi si BG tsaka si De La Rosa, si Bato, kasama po sila sa ICC. So alam po natin na sila po ay kasama sa ICC, so ibig sabihin po expected na yun ang gagawin sa kanila. Okay? Yun ang ikakaso sa kanila. Nung nabasa ko to nung una, nung ating diniscuss ito, medyo nagtaka ko bakit si Pulong nandito? Ano kaya ang bakit kaya merong dito si Pulong? Ano kaya ang mangyayari? Tapos, after how many days lumabas po itong kay Pulong? So, dito pala makikita mo, kaya pala dito yung pangalan ni Pulong. Talagang planado na nilang kasuhan at mag-seek ng disqualification via COMELEC. So, eto mga kababayan, tatanong natin, bakit si Pulong? Tandaan ninyo, ang tinatakbo lagi ni Pulong ay yung Congress. Di ba? Gusto nila talagang pasamain ang imahe ng mga Duterte at tanggalin sa Kongreso itong si Pulong. Kasi, pwede. Alam naman po natin yan. Marami po pa rin ang hindi masaya sa Kamara. Marami pa pong hindi masaya sa Congress. At maaari ma-impluwensya ni Pulong kung siya ay nandun pa rin po sa Congress. Alam nyo, para lang sa kaalaman ninyo, marami pa rin po dyan, talaga naman maka-Duterte. Kaya lang naman po sila hindi maka-Duterte ngayon, marami dyan iniipit po talaga ng pamunuan ng Kamara. So, para mawala yung mga threat, alam naman po natin, laging ganyan na yung Kamara na yan, lalong-lalo na si Speaker. Mahilig yan mag-eliminate ng threat. Halimbawa na nga lang po yung kay BP Sara Duterte, di ba? Eliminate niya yung threat niya sa 2028 na presidential election. So lahat na lang ng kasiraan ni BP Sara Duterte ginawa.
threat din po si Pulong Duterte dito kay Speaker Romualdez sa Kamara. Pagka nagkabaligtaran, kunwari lang, manalo yung mga Duterte senators, tapos talagang dumausdos yung ratings ni Marcos at saka ni Romualdez, threat po si Pulong dyan sa Kamara. So, pwede, alam mo yun, pwedeng makasagabal o di kaya mabaling yung ibang mga congressman dito sa mga Duterte. Hindi natin alam. Kaya siguro, malamang, ito ang purpose nila. Aside from masira si Pulong Duterte. Yan po ang unang nakikita ko. Ipakita natin yung video ha. Meron pa kasi akong isa pang nakikitang anggulo kung saan yung may lumabas ding balita tungkol po doon sa Hong Kong. Meron pong lumabas sa kanilang telebisyon tungkol po sa gold na nilolonder doon sa Hong Kong. Lumabas din po ito sa Hong Kong News. At merong isang whistleblower na nag-a-allege na ito daw mga Marcos ay meron daw po silang nilolonder na gold doon. According to this whistleblower. Lumabas na po sa mga balita yan ng Hong Kong. Nakita ko nga yung news niyan at isa pa meron pang iba pang naglabas daw dyan. Ngayon, siyempre sa mainstream media natin, di naman maglalabas yan. Alam mo naman na mainstream media natin, sagad sa buto ang kabayas, ang pagiging bias. Hindi, isipin nyo to ha. Yung kaso ni Romualdez, yun sa Amerika, ang laking issue noon. Mantakin mo isang Speaker of the House na involved sa isang demandahan sa Amerika patungkol ho dyan sa issue ng Okada. Di ba? Hindi yun natin sinasabing guilty. Pero na-involve doon sa kaso. Ito nakakapagtaka. Ni isang mainstream media walang nag-discuss. O, di ba? Ano masasabi ko? Doon pa lang, kitang-kita mo na lintik na mga bias itong mainstream media. Talaga mga walang nya. Marami sa kanila mga walang nya talaga. So, dito na naman, eto na naman, may lumalabas na issue tungkol dito sa gold. Ewan ko kung ito ba yung Talano Gold. Tanong kaya natin kay Sangkay. Hanapin natin kay Sangkay. Hoy, yung mga naniwala kay Sangkay no, kaya nyo binoto si Marcos. Singilin nyo si Sangkay. Singilin ninyo, sabihin mo, hoy, naniwala kami sa Talano Gold mo, hanggang ngayon wala pa rin. Singilin nyo si Sangkay. Yeah. Oh, anyway, balik tayo sa gold. Etong whistleblower, hindi kayo si Sangkay yung whistleblower? Hindi, ako tatanong lang ha. Etong whistleblower na nagsabing nag-money launder po ang etong mga Marcos, ay ano yan, malaki ho yan na issue, news. Pero bakit tila walang mainstream media natin sa Pilipinas ang nagdi-discuss? Una yon. Pangalawa, hindi kaya diversion po itong issue ni Pulong na naman para ang pagpiesta ng mainstream media at hindi mapansin ang pagiging bias at fake news ng ilang mainstream media, ipinasok ho nila ito. Kasi bantakin mo, February pa ito nangyari. No wonder kung yung kay Pastor Kibuloy nga na-dismiss na yung kaso, it was long time ago, nabuhay pa. Ito pa kaya, February lang. Although it was too late. I mean, may nangyari noong February, ngayon lang lumabas. Wow, timing naman sobra sa kampanya na. Sobra naman timing. Sobra naman po atan timing ng kampanya na itong paglabas ng issue na ito. Tapos talagang tila may pagtatakpang pang ibang issue. Yeah? Ano sa tingin nyo? Ito ay diversion. Ako sa tingin ko aside from ito po ay planong paninira sa mga Duterte dahil sila ho'y sagabal sa pangarap ni Romualdez. Yeah? Sagabal naman talaga
sa pangarap ni Romualdez, isa pa ho ay baka ito isang diversion para hindi na pag-usapan yung di umano, yung alleged money laundering na ginagawa ng ni Marcos daw. O di umano, ha? Di umano yan, ha? Alleged po yan, ha? Alleged. Madaling salita, daw. Ha? Daw. Di tayo sure. Yan, ha? Malinaw ho yan, ha? O anyway, panoorin po natin yung video at ipapaliwanag po natin ng bahagya ang kung ano sa tingin ko ang nangyari dyan. Kasi ito, tingnan nyo. Kasi may nagkwento sa akin, eh. Na taga Davao. May nagkwento sa akin. Ito. Panoorin natin itong saan na yun? Nasaan na yun? Ito. Yan. Kita nyo. Ayan. Oh, ha? Oh. Ayan. Ambangan. Oh. Nako. Shh. Ayan, walang sound. Una sa lahat to mga kababayan, gusto ko lamang pong anuhin. Ito, habang pinapanood natin yan. Una-una, magtataka ka dito. One, bakit walang sound? Okay? Pangalawa, putol ho yung video. Ibig sabihin, hindi natin alam kung bakit nagalit si Pulong. Ha? Kung meron mang sigurong maling ginawa si Pulong dyan, ay bakit di niya bakit di niya tutuloy? Sorry, mali. Bakit niya inambangan? Parang gano'n, di ba? Yun ang sinasabi ng iba. Kasi ganito yan eh. Ito, mga kababayan. Ang istorya, sabi eto daw lalaki, yung mataba, sabi, bugaw daw yan. Pero pag babasahin mo doon sa mga ibang nag-post, businessman yan. Okay? Businessman daw yan. Pero yung iba naman, sinasabi, meron daw binugaw itong mga babae kay Pulong. Okay? Yun ang sinasabi, yun ang akusasyon. Binugaw daw kay Pulong tas hindi binayaran. Parang something like that. Okay? Ngayon, kung titignan mo yung kwento na yon, ay pwedeng pumasok sa video. Anong ibig ko lang sabihin? Simple lang. Ito yung video. Kung sino man yung lintik na direktor nito, hahanap yan ng kwento na mukhang kapanipaniwala o di kaya pwedeng sumute doon sa video. Nagigets nyo? Kasi kung talagang totoo yan, mantakin mo. Ikaw halimbawa lang, ikaw kongresista ka. Tapos, kilala ka. February daw nangyari ito. Alam mo na target ang mga Duterte. Alam mong target kayo ng gobyerno ni Marcos. Alam mo yung kapatid mo pinag-iinitan. Gagawin mo ba ito? Kukuha ka pa ng bugaw? Kukuha ka pa ng nyok-nyok? Hindi. Nagagets mo? Bakit ka kukuha ng nyok-nyok? Tas ganyang kabulgar, gagawin mo sa bar. Di ba? I mean, sorry pero ikaw ay hindi naman simpleng tao. Ikaw ay anak ng dating presidente. Ikaw ay meron kang katungkulan at alam mo na hinahanapan kayo ng butas ng gobyernong ito. Tapos, magtatawag ka ng nyok-nyok doon sa bar. Hindi, isipin nyo na mabuti Bakit hindi ka na lang magtago? I mean, siguro naman, meron ka mga alalay. Pwede kang sa hotel ka na lang. Pa-show up ka na lang. Pa-show up ka na lang ng mga pokpok. Hindi, di ba? I mean, prominente ka, anak ka ng dating presidente. Tapos, alam mong delegates kayo ngayong mga Duterte. Gagawin mo isang kataranta doon sa isang bulgar na lugar? Sa isang publikong lugar? Di ba? I mean, ganun ba katanga ito si Pulong para gawin yun? Tapos hindi ba niya alam na may CCTV sa bar na yan? Di ba? Pero kasi alam ko yung meron nagkwento sa akin ng totoong kwento na nangyari. Diyan. Ang totoong kwento daw,
sa akin, ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala na sabi nga niya nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at pinaupo. Siyempre, bilang isang public figure, hindi mo naman pwedeng sungitan. No? Sige, okay lang, inom-inom tayo. Wala naman masamang uminom. Di ba? Mupo yung mga babae, tapos pinainom daw. Sige, order kayo nung gusto nyo. Kasi public official ka eh. Ano ka eh. Public person ka. Alam naman magsungit ka. Sige, inom-inom kayo, ganyan. Tapos, parang after daw, pag tagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Parang something like that. Parang pinilit na, hindi, mga PR yan, mga yan. Tapos, pinainom mo yan, so singiling kita, ganon. Noon na hindi daw pinapansin. Yun ang kwento sa akin. Hindi daw pinapansin ni Pulong. Parang, sino ka ba? Akala ko, hindi, di ba? Parang may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi naman fans. Parang mga supporter yan, na mga Duterte, pinaupo nyo dyan. Siyempre, as a public figure, hanggang, inaabuso na. Yung parabagang inuutos-utusan na yung babae na gumawa ng something na parang doon na inis daw, di umano. Si Pulong na parang inaabuso mo yung babae? Na tipong parang sa kanya, parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda at alam mo yun, magtrabaho, parang ayaw daw nung babae pero pinipilit daw. Di umano ha? Yun ang kwento. Alleged po yun ha? So doon na inis daw si Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Yun ang kwento. Sabi ko nga, oo nga no? Tapos may video. Sabi ko, baka. Ang haka-haka, para bagang ginawang trap yan. Mag-iskandalo, tapos alam nilang mainitin ang ulo ni Pulong pagdating sa mga inaapi. Lalo na yung mga kababaihan na inaapi. Ayaw na ayaw. Kasi tandaan ninyo, ang asawa po nito, matindi ho. Hindi, walang biro. Alam ko ang alam ko po pagka, di ko alam. Correct me if I'm wrong, pero alam ko ang asawa nito, Muslim eh. So yung respeto sa mga kababaihan, napakatindi ho daw ni Pulong. So ibig pong sabihin, nung nakikita niya para bagang dinidisrespect na yung mga babae, pinipilit na sa isang bagay na hindi tama, doon na inis si Pulong. Nag-init ang ulo. So kung meron mang siguro, kung meron mang pagkakamali, siguro yung pag-iinit niya ng ulo. Pero sa akin po kasi, kung ako din ho yan, yung babastusin nyo yung babae, hindi, ito walang biro ito Ako, inis na inis pa naman ako sa mga ganyan yung mga minamata mga kababaihan. Baka ako din mag-init ng ulo. Baka sapukin ko pa nga right then and then. Hindi, kung ako yun and ako sana, siyempre, I would pray that I would have patience at that very, very moment. Pero hindi ko masisi si Pulong eh. Kung iinit, kasi public official ka eh. Tapos, isasaksak sa'yo yung babae kesyo pipilitin mo sa harapan ko. Di ba? Sa harapan ko pa, pipilitin mo yung babae na magtrabaho para sa akin? Doon daw nagalit si Pulong. Kaya ganyan ang kanyang reaction na parang inaano niya. Sabi ko nga naman, hindi natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, we do not know. But this is for sure. Etong ganitong video doesn't prove anything, di ba? Na masasabi mong, kasi ang pinalalabas nila, ako ito observe this. Una, late, bakit ngayon lumabas yan? During the campaign. Pangalawa, tugman-tugma doon sa Oplan Horus. Yeah? Tandaan ninyo, lumabas yung Oplan Horus bago yan. Pangatlo, aside from that, very masyadong yung style na ganito, yung bigla na lang may mga ganyan lalabas, halatang may dinadivert na issue. Di ba? Meron pong iniiwasang issue. Ano kaya yun? Yung kaya yung gold? Di umano na
nilolonder daw dyan sa, sa Hong Kong. Iyang kaya yun? Magtataka ka di ba? Sabi nga, actually meron ako nabasang statement. Hindi ko sure kung yun ba yung sagot ni Pulong. Meron ako nakita sandali. Hindi ko na, wait chotomate ko da size. Chotomate, ha? Wait. Meron ako nakita na tungkol sa sagot ni Pulong. Hindi ko lang alam kung ito po ba ay latest, pero kasi nakalagay doon na May 2. Lumabas po yung itong statement na po ito. Wait lang medyo yan. Ay, wala. Andali. Basta parang sinasabi niya na wala nang bago sa mga ganyan. Desperate, parang ako ito lang makikita ko diyan. Parang desperate move na ho ito. Di ba? Oh. Ay, nako. Anyway, hindi ko makita ngayon Baka mamaya-maya makita natin yan. Anyway, so yun po yung magtataka ka talaga kung bakit ngayon lang naglabasan yung issue na yan. So, doon pa lang, may sabit na ho talaga. Medyo kitang-kita mo na Kitang-kita mo na merong ibang motibo. At again, sabi ko nga sa inyo, walang napapatunayan ng video na ito. Ang napatunayan lang natin ng video na ito, matapang si Pulong. Ang tanong, tama ba yung paggamit niya ng tapang o mali? Kasi alam naman po natin na mga Duterte talagang matatapang Alam naman natin si Pangulong may alam ako na may sinampal si Pangulong Duterte na mga tiwaling pulis. Hindi, totoo. Ayun kwento ho sa akin ng may talagang si Pangulong Duterte noon, pag may tataratarantado, talagang nananampal yan. Di ba? So ngayon, ito bang, kasi, again hindi ko sinasabing it is justifiable na manampal ka kung ikaw ay ginawa ng may nakita kang katarantaduhan. Pero gayon pa man, yan ang tatak Duterte, yung tapang na ganyan, di ba? Ngayon, kayo na lang mag-isip kasi sobra naman ito. Sobra namang, sabi nga pag hindi na matalo, ganito na yung gagawin. Yeah? Ganyan kasi alam nila At saka mga kababayan, masanay na po tayo. Hindi, masanay na po tayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan din Naalala nyo, 2016, last minute, merong peking pinalabas na peking account, si Trillanes, naalala nyo nun? Di ba? Last minute yun. As a matter of fact, I think it was one day before. Buti, magaling si Panelo at nakuha niya yung certificate mula sa BPI na nagsasabing walang account si Pangulong Duterte ganon. Di ba? Ito yun ang sa akin kasama sa politika yan Yan ay isang desperate move para po para talaga masira ang mga Duterte. Kaya nga pinangalanan natin yung Horus Alam mo, may mga nagsuggest kung ano daw ibig sabihin ng Oplan Horus. Ito pala ibig sabihin daw nun. Port ako dyan mga kababayan. House of Representative Unjust System. Ibig sabihin hindi makatarungan na sistema. Yan ang ganyan daw po ang ginagawa ngayon ng House of Representative. Kaya Oplan Horus. Yung pala yun. Gago! Ay nako, grabe talaga. Iba talaga po itong si Romualdez, kakaiba. Asahan nyo pa? Meron pa yan. For sure, meron pa yan. May mga lalabas pa po dyan na issue. Yan ang asahan ninyo dahil hindi ho titigil itong Marcos Romualdez team to destroy the Duterte until 2028. Kaya alam mo ang lang dito, yung mga Pilipino, alam na ho nila Alam na ho nila na, eto tingnan nyo. Alam natin mangyayari dyan. Sasagot si Pulong. Di ba? Totoo. Pag sagot ni Pulong, magpa-play victim naman itong gobyerno naman. Hindi, ganyan lang naman sila
pagka hindi na ho nila kinaya yung banat, halimbawa ni Pulong, for sure yan. Magpe-play victim na naman yan. Sasabihin naman nila, ay, di, wala yan. Ano yan, kinakawawa lang kami. Sinisiraan kami ng mga Duterte. Sila pa talaga, mga Duterte pa talaga maninira, no? Ito, pakita natin yung statement po ni Pulong na SMNI lang po ang nakakuha. Ewan ko kung bakit hindi nilalabas ito ng... Hindi, nakita ko lang sa SMNI, May 2, sabihin, kahapon, kahapon, after lumabas, ito sabi niya, wait. Ito. Ayan. Sabi dito, ayan, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. Nak ng wewe, galing That is the new politics of the Philippines. Right now, dirty politics, sanay na tayo dyan. Tama Kung hindi ka matalo sa ayuda muna. Diba? Kakasuhan ka. Alam mo, sanay, ako rin sanay na dyan. Alam mo kung bakit? Kung hindi ka makuha sa bilihan, ikaw ay dadaanin sa kasuhan. Naku po, patay tayo dyan. Hindi, ganyan ang ginawa sa akin binibili. Sinubukan akong bilhin Kung hindi ka makuha sa bilihan, di ba? Naalala nyo? Meron lumapit sa akin. Babayaran ako ng 250,000 kada buwan. Sisiraan ko lang ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte. Nung hindi tayo pumayag, ano nangyari? Tayo po'y kinasuhan na mga walang kwentang kaso. Ganyan sila Ganyan yung Horus. House of Representative and Just Justice. Kay Pulong, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. Naku, hindi mo, Brad. Palakpakan? Kaya mga kababayan, sanayan na po yan. Sanayan na po. Pero alam nyo, before po tayo matapos, meron po akong iba naman. Magsesegue lang tayo ng bahagya. Kasi importante ito. Gusto ko lang maging lesson ito sa bawat Pilipino. Ito po, papakita ko po sa iyo. You tell me. You tell me. Alam mo, lubak-lubak yung daan. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Ay, naku. You tell me. You tell me. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ayan po ang isang lady rider na nagngangalang Yana. Patayo-tayo ka pa. Kala mo talaga. Talagang merong cinematic ang datingan. Prepared? I noticed this truck has been hurting lanes without checking. Ayan na. English na. Hindi, alam mo kung bakit? Kasalanan din kasi nating mga Pilipino Pag nag-English ang isang tao, feeling natin matalino na. Ang dami kong alam na ganyan mga Pilipino Pag English ang mga post, tuwan-tuwa yung mga ulul matalino yan kasi English speaking yan. Kaya tuloy, yung mga katulad dito, mga influencer, ayan, panay ang English. Surroundings like a dumbass, I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it, like subscription. Nako! Nginaratan pa. Sumingit ng nginaratan pa. Alam mo, eto kasi sinasabi, maraming dyan mga kwento dyan. Bakit daw umovertake sa kanan? Una-una, sa Pilipinas naman, aminin na natin, lang overtake kaliwat kanan. Hindi pwedeng kaliwa lang. Hindi kasi sinasabi, hindi kasi mali ka umovertake sa kanan Sa akin, maaring mali yun, pero more than that, ang problema ko dito, hindi yung pag-overtake niya sa kanan. Ang problema ko dito, pikon yung babae. Bakit? Okay naman mag-overtake ka
Hindi naman nirereklamo yung lalaki, yung pag-overtake mo. Ang nirereklamo niya, bakit mo kailangan ngaratan? Yung ngaratan, yung ganyan, yung ganyan. Bakit mo kailangan ganunin? Diba? Ibig sabihin, napikong ka. Oh. Napikon ka na porket muntikan ka na, kasi muntikan siya masage. Yun yung parang pinalalabas niya, muntikan siya sa masage. So napikon ka at ginaratan mo. Yan ang problema. Di ba? Yan ang problema sa atin mga kababayan. Masyado tayong pikon sa kalsada. Iwasan natin yung pikon natin sa kalsada kasi ipapahamak tayo niyan. Tuloy itong babaeng to, itong influencer na ito, naging ano na tuloy, naging reyna na ng mga kamote. Oh. Pagka titingnan nyo yung mga post sa kanya, ay grabe ho, sabi ko, mahigit 10,000 comment na talagang binabash siya. Eh, di ba yan naman ang gusto mo, sumikat? O, di sikat ka na. O, yun lang. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. So for good? Sapakin natin. Kala mo, tapang sapakin natin. Bakit ka nakikinatin? Hindi ba pwede ikaw na lang? Sapakin natin. Ba't hindi ikaw? Ba't nagtatawag ka ng iba? Ang tapang mo, tas magtatawag ka ng iba? Sorry, ano? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ang logic yan, no? Bakit nga ba? Mada namamakyo ka? Bakit nga ba? Bakit nga? Kaano-ano kaya to ni Yusek Clear? Parang ganun siya eh. May nagtanong sa kanyang reporter. Oh, may nagtanong, di ba kaya sa reporter sa kanya, sabi niya, ganito. Ano sagot niya? Sino nagsabi? Ikaw ba nagsabi? Sino nagsabi? Ma'am, sagutin nyo na lang yung tanong. Hindi mo kailangan tanong, sino ba nagsabi? Sino nagsabi? Ano si... Yung tumatakbong senador. Yan ang dagat. Wow, dagat. Sino nagsabi? Eto naman, bakit ka namamakyo? Bakit nga ba? Kakaiba yung mga logic ng mga Pilipino ngayon, ano? Bakit nga ba? Tinatanong nga eh. Tapos tatanong mo naman. Alam mo, ito mga simpleng katanungan. Pag tinanong kayo, ang sagot nyo, sagot, hindi tanong din. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Talaga. Alam mo, buti hindi natawa yung lalaki, ha? O kuya, tatawa ako eh. Tinatanong kita, tas sasagot ka ng bakit nga ba? Tanong yun eh. Sumagot ka ng yes or no. Kasi ganito. Kuwari, sasabihin mo, kasi ikaw bla bla bla. Hindi, bakit nga ba? Ano ka? Yusek Clear, ikaw ba yan? Pakitanggal niya helmet. Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Malala tong babaeng to. Although nag-sorry na siya, pero malala yung ang hirap siguro pag naging jowa mo to. Diba? Pagka nagalit to. Bakit ka naman nagagalit? Umuwi naman ako ng tamang oras. Bakit nga ba? You tell me. Patay ka dyan. Siyempre, kung ikaw yung jowa, di ba? Bakit nga ba? You tell me. Yari ka. Kasi, hindi. Kasi, dumaan ako sa kapitbahay. Tapos, inabot sa akin yung emperador. Ganun. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ang hirap maging jowa nito. Mahirap. Hindi ka Ito yung mga tipo ng tao na jowa na kahit anong dahilan mo, siya ang palaging tama. Mantakin mo. Hari, nagloko siya. Kunwari, sa bahay ka, biglang dumating siya ng late, lasing. Late na. Kunwari, lalaki magtatanong sa babae. Late na.
Bakit ka umuwing lasing? Sagot sa'yo ng babae. Bakit nga ba? You tell me. Ang lupit mo, Brad. Ang lupit mo, sis. Mahirap to. Dapat tinitake down ito. Kasi pag natuto mga kababaihan dito, mantakin mo, halimbawa lang naman yung jowa mo nagloko. Tapos ang sagot pa sa'yo, bakit nga ba? You tell me. Yari kayo dyan, mga kababayan. May jowa kaya to? Magkakajowa ba kaya to? You tell me! Nagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala! Pinagmalaki niya pa. May side mirror ka. Ako wala. Sa kasalanan mo, umiwas ka. Yan ang mga tatak kamote. Di ba? Yan ang tatak kamote. Hindi kasi, alam mo mga kababayan, may mga ganyan talagang kamote ha. Yung reasoning nila sabit, yung motor kami, maliit kami. So dapat ikayo magbigay. Diba? Motor kami. Kayo dapat magbigay. Ha? Kita nyo yung sumisingit kami. Ay, lit-lit namin, may ipit kami. Kaya dapat magbigay kayo. Kahit na ikaw na yung sumisingit, ha? Kailangan ikaw pa iiwas. May mga ganyang kamote. Hindi naman lahat. Marami pa rin naman Pilipinong matitino magmotor. Pero may mga ganyang kamote na ipagpipilitan na tama siya kahit maling-mali na. Mantakin mo sabihin niya yun, ha? Wala akong side mirror. Ikaw may side mirror. O, dapat ikaw mag-giveaway. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Hindi ka gumagamit side mirror mo. Mahirap talaga maging jowa to. Ano ba? Delicates to pag naging jowa mo. Yung mga hirit ito, delicates ka talaga, Brad. Drama? Dramas! Alam mo, ako, saludo ako dito kay Sir, ha? Kahit medyo may kalusugan, hindi siya high blood, ha? Kasi may mga ganyang katawan. Mga katawan ni Boss Dada, tsaka ni Jay Guevara. Ay, naku, mga high blood yan, mga yan. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Siya na nga yung walang side mirror. Ang lakas pa ng loob niya sabi, you use your side mirror. Ay nako, te, kung ako sa'yo, te. Alam mo, eto ha, meron nung pinost ko ito, may nag-comment tuloy sa akin. Sabi nung isa nag-comment, kasi yung mga lady rider ngayon, puro lang padede, puro dede lang pinapakita, parang ganun. Sabi ko lang naman masama. Biro lang. Hindi, ako, wag niyo naman kasi lahatin. Yung mga gusto magpakita ng dede, wala namang problema yun. Wag lang habang nagmumotor. Asama pakinggan, ano? Hindi, kasi ayoko naman magmalinis. Anong ibig ko lang sabihin, mga kababae? Ayoko magmalinis. Ang akin lang, ilagay lang natin sa tamang lugar. Kasi may mga ano dyan, mga pa-conservative na iba, minsan nakakairita na rin minsan, di ba? Kayo mga kababaihan, wag kayong magpapakita na, wag kayong magsuot ng ganyan, wag kayong magpadede, ganyan. Pero sila naman tingin ng tingin, yung mga kalalakihan, nagkataon lang kasi, gusto mo magkadede. Ay, galit na galit ka sa may dede. Biro lang ha. Hindi. Alam niyo mga ito lang ha. Ang sa akin lang kasi, tulad nito, sinisisi na iba na ang gulo-gulo daw ng mga lady rider. Magmaneho na nga lang, ang gulo-gulo na eh. Magmotor pa kaya. Hindi naman. Sa akin, wag naman ganun. May kamote rin naman na lalaki. Yeah? Wala naman yan sa gender. Ang akin lang, sana, kung sino man, whether babae o lalaki, wala namang problema mag-vlog. Wala namang problema maging content creator ka. Pero, unahin mo muna yung tamang asal. Kasi kawawa naman yung mga nanonood sa'yo. Yung logic mo, sabit, gusto mo ganyan na maging gawin ng mga followers mo. Sumunod sa logic mo. Wag naman. Kasi kawawa naman din yung mga kabataan na nanonood sa'yo. Gagayahin yung logic mo. Kung sana ikinimkim mo na lang yung logic mo, sa'yo lang. Ikaw na matuto.
Sana lang po, ako, yun lang naman ang pakiusap ko dito kay, gusto mo, turuan kita. Turuan kita ng tamang asal. Ha? Kaming bahala ni Jay at saka ni Boss Dada magturo sa'yo ng tamang asal. Sumama ka sa ride namin. Huwag kasi puro pagpapakit lang at hindi totoo naman minsan kasi yung mga lady rider, yun ang katotohanan, yung iba mga lady rider, hindi nag-ride para mag-enjoy mag-ride. Nag-ride kasi cool. Cool. Pagka lady rider, cool yan. Diyan ako magpapasexy. Diba? Naghahanap kayo ng outlet ng pagpapasexy nyo. So magle-lady rider ako tapos magsusuot ako ng sexy. Kita yung kuyukot. Ganon. Wag ganon. Una, nakakadistract kayo sa karsada. Mamaya may tumingin-tingin dyan. Magsampalan yung magjowa. Wag ganon. Pangalawa, mag-concentrate naman kayo sa tamang pag-ride. Aralin nyo talaga. And be a good influencer. Kasi alam mo, whether you like it or not, when you are a vlogger, especially pagka yung mga lifestyle vlogger, katulad na rin ng mga motovlog, may mga sumusunod sa inyo, nagfa-follow sa inyo, mag-set naman kayo ng magandang example. Hindi yung ganyan. Ipagmamalaki mo pa na wala kang side mirror. Hindi kasi yung reasoning ng iba kasi nagmomoto. Ang tawag kasi sa ganyan yung parang motocross. Yung ewan ko anong reasoning nila diyan eh. Hindi kasi ako nagaganyang motor yung sa rough road, hindi ako nagaganyan. Talaga daw hindi nilalagyan ng mirror. Pero still, I mean, alam mo na ngang wala kang salamin. Hindi ka pa marunong mag-ingat. Yeah? Wag natin idahilan yun. At gayon pa man, hindi tama yun, di ba? Yung ganong klaseng ugali, hindi tama yun. Ikaw na nga yung alam mong may mali na, alam mo yun, wala kang side mirror, tapos ikaw na nga yung sumingit. Hindi, kasi siningitan niya talaga inunahan niya. Wala namang problema kung unahan mo isang sasakyan. Ako, sumisingit din ako Pero kung medyo hindi ka nakita, dahil tandaan mo, may blind spot po ang sasakyan. Siguro naman, hindi ka naman siguro mukhang yayamanin ka naman. Hindi ka naman siguro ayabang mo magsalita Siguro alam mo yan, ang sasakyan may blind spot. Kaya hindi ka nakikita niyan. Kaya nga dapat, pag sumisingit ka, bilisan mo na. Di ba? Kasi nga, pagka may blind spot yan, mahirap. Baka biglang kumabig yung sasakyan, sapul ka. Kaya nga dapat, totoo to kaya dapat mabilis ang arangkada pagka sumisingit ka Para bago pa siya makareact na kumanan o kumaliwa, nakalagpas ka na. At huwag ka magagalit, huwag ka nang kailangan ngumarat-ngarat. Ano yung bawat masisigita mo, ngangaratan mo, gaganyanin mo? Huwag ganun. Yun lang, gusto ko lang magkomento dito. Sana kayo mga kababaihan, bago kayo magpakit na magpa-cute at mag-vlog na mag-vlog, walang problema sa pagbablog, pero unahin nyo muna yung maayos na ugali. Hindi yung ganyang ugali, nakakasira kayo sa riding community. Totoo, nakakasira kayo sa riding community. Iisipin tuloy nila, ang lahat ng lady rider ay ganyan. Hindi ganyan. Ang daming matinong lady rider dyan. Ang daming matino, nagbibigay ng aral, nagbibigay ng example, tapos sisirain lang ng ganito. Wag ganun. Maganda rin ang mga may lady rider Para, hindi kasi totoo naman malaki na tutulong ng pagra-ride. Wag naman ganyan. Maraming salamat po. Ako po si Banabay. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.